Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talagang nahuli na nga itong si Kimbo na ito dahil nga sa kanyang mga kasinungalingan na binabanggit sa social media at sa publiko at sa hearing. Matatandaan nga natin naging kaso nga ni Kimbo na ito na talagang nakakagulat ang mga milyong-milyong pera na samantalang ang trabaho lamang neto ay isang guro na kung i-compute natin ay kulang-kulang pa ang sahod niya sa mga ari-arian at sa mga gamit niya sa gamit pa lamang ay kulang na. Dito nga natin makikita na talagang ang pangulimbat ng kaban ng bayan ay harap-harapan ng ginagawa ng mga politiko. Kaya naman ang mga militar na ito ay hindi na nga matitiis ang mga ganitong klase na ginagawa ni Kimbo at iba pa. Ngayon nga ay umaksyon na rin si former President Rodrigo Duterte na talagang sinuportahan nga ng mga militar dahil hindi na rin daw nila masikmura ang mga kabalbalan na ginagawa ng grupo at kampo nga ni Kuting ng Norte. Ngayon nga ay magbabanggaan ang dalawang grupo at maglalabasan ng matibay na ebidensya laban sa bawat isa. Kaya naman mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin, kanino kayo panig? Kay former President Rodrigo Duterte, kay BP Inday Sara, or kay Kuting ng Norte? Just comment below sa ating comment section at ating pagdidibatihan. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. So kung gano'n na nangyari, ang bunto ng sisi dapat nasa House of Representatives. Alright, Reaction TVPH nagbabalik. Reaction. Napakaganda po ng mga pag-uusapan natin ngayon mga ka-reaction ha. Mantagin po ninyo itong si Stella Kimbo. Ay patuloy po ang pagtakbo niya at pagtatago sa mga reporter, mga mamamahayag, mga nagtatanong patungkol po doon sa blank. Sa issue po na meron pong blank na doon sa nakaraang bicameral committee report na tinatanong po ni Congressman Ungab. At ito po yung tagpo. Pero bago yan, ay huwag niyo munang kalimutang mag-subscribe, i-like, at i-share ang ating video. Tayo po ang kauna-unahang YouTuber sa balat ng daigdig na kung saan ipinasulat po natin ang pangalan ng ating Pangulong Duterte sa isang silver play button na nakakuha po natin sa YouTube. Nakasulat po dyan, Reaction TVPH. Thank you, President Mayor Duterte. Ayan po mga reaction. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, ay mag-subscribe ka na. Alright, ito na po. Share ang ating video, di ba? Nahuli ako ng konti doon, pero at least nakanta ko, di ba? Ito po mga reaction, panoorin po natin ito kung ano pong masasabi ninyo sa video na nangyaring ito. Tong, sorry ma'am, you have an explanation lang po doon sa blank pages po. Nagmamadali lang po for the next event. Nagmamadali na naman! Bakit lagi nagmamadali si Stella Kimbo? Bakit lagi siya nagmamadali? Ano nangyayari kay Stella Kimbo? Bakit lagi nagmamadali? Pag tinatanong siya patungkol doon sa bicameral committee report, dapat huwag siyang magmadali. Diba? Dapat alam niya sasabihin niya. Dapat hindi siya natatakot sa taong bayan. Dapat hindi siya natatakot tanungin. Bakit siya nagmamadali? Meron kayang tinatago si Stella Kimbo? Meron kayang something? Di ba mga ka-reaction, dapat alam mo sagutin yan. Miyembro ka ng bicameral committee. Miyembro ka dun sa tinatawag nilang magician committee. Di ba? Dapat alam mo sagutin yan, Stella Kimbo. O, di ba? Dapat alam mo sagutin yan. Huwag kang tatakbo-takbo, huwag mong tatakbuhan ang iyong problema. Dapat harapin mo ang iyong problema. Hindi mo mareresolba ang problema na yan kung ikaw ay laging tumatakbo sa iyong artistaban. Lagi pong tumatakbo sa kanyang artistaban itong si Stella Kimbo, di ba? Lagi po siyang tumatakbo sa kanyang artistaban. Ito po. Tong, Tong! sorry ma'am,
Sorry, ma'am. An explanation lang po dun sa blank pages po. Nagmamadali lang Sorry. po for the next event. Yeah, O, diba? meeting yesterday, ma'am. Kahapon pa po, hinahanap po kita kahapon pa, ma'am. Hindi niyo pa masasagot yung about dun sa ano, ma'am. Yung about dun sa blank pages, ma'am. Ano pong gagawin natin, ma'am? O, di ba? Ito po'y pangatlong pagkakataon na tumatakbo si Stella Kimbo. Ayaw po niya sagutin. Sorry, ma'am. You have an explanation lang po dun sa blank pages po. Nagmamadali Oh, for the nagmamadali next lang. event. Yeah, we were waiting yesterday, ma'am. Ma'am, kindly explain daw po yung For the an explanation lang po dun sa blank pages po. Umiwas si House Committee on Appropriations Acting Chairperson Marikina City 2nd District Representative Stella Kimbo na sagutin ang mga tanong tungkol sa umano'y blankong items sa Bicameral Conference Committee report para sa 2025 National Budget. Kabilang si Congresswoman Kimbo sa Bicameral Conference Committee o BICAM na pumirma sa report at ilang araw nang humihingi ng reaksyon mula sa kongresista at mga kasamahan nito ang mga tauhan ng media kaugnay ng issue. Pasado alas 9:30 gabi ng Huwebes, January 23, matapos dumalo sa isang hearing sa Kamara, hinabol ng House reporters ang mambabatas para muling tanungin hinggil sa mga aligasyon kaugnay ng budget. Gayunman, wala pa ring tugon ang mambabatas. Nakita po ninyo si Stella Kimbo, tumatakbo siya doon sa dilim. Ayan, oh. Ayan. Ayan si Stella Kimbo, tatakbo siya. Resista at mga kasamahan nito ang mga tauhan ng media kaugnay ng issue. Pasado Ayan po, ayun o, umakyat siya o. gabi ng Ayun o, Huwebes, January tumakbo 23. o. Ayun o. Matapos tumalo sa isang hearing sa Ayun, Kamara, tumatakbo si hinabol Stella ng Kimbo. House reporter Ayun o, umakyat o. mambabatas Oh, ayun, oh. para muling tanungin O, tumakas o. hinggil sa mga aligasyon kaugnay Ayun o, tumakbo si Stella Kimbo. Talaga naman, Stella Kimbo. Ba't tumatakbo ang ganyan? Kongresista ka. ng budget. Gayunman, wala pa ring tugon ang mambabatas. Kong Stella, may issue po. Nagmamadali lang siya. Nagmamadali. Pasensya na. Nagmamadali lang siya eh. Pero yung sa blank, Nagmamadali lang siya. Ay, Oo. nagmamadali lang siya. Wala pang kongresista na bahagi ng BICAM ang nagsasalita kaugnay ng umano'y blankong item sa Bicameral Conference Committee report. O, wala pang kongresista nagsalita na kabahagi ng BICAM upang ipaliwanag itong committee report. Wala pa pong kongresista. Ang mga nagsasalita, katulad ni Ortega, hindi siya kabahagi ng BICAM. Sino pa ba yung mga nagsalita na wala sa hulog? marami nagsalita na wala sa hulog. Si Castro nagsalita din, wala din sa BICAM. Si Brosas nagsalita din, wala din sa BICAM. Itong mga epal na to nagsasalita, hindi naman tinatanong. Ito naman tinatanong na si Kimbo, ayaw magsalita. Grabe. Para sa 2025 national budget, si Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab ang naghayag na may mga blankong items. Kaya tinawag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na invalid ang nilagdaang pambansang pondo o General Appropriations Act ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Si House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro naman ang ikatlong kongresistang nagkumpirmang may blankong items sa BICAM report para sa 2025 national budget. Sunod kina Kabataan Party List Representative Raul Manuel at Davao City Representative Ungab. Hindi miyembro ng BICAM si Congresswoman Castro. Pero yung sinasabing BICAM na pinaratify, may mga ilang blanco. Pero yung sinabmit kay presidente, so tingin na wala kaming alam doon kung meron mang blanco yan. So I hope na reconcile kasi hindi pwedeng may blanco yan na ibibigay sa presidente. Matagal na rin itong isinusulong ang pagkakaroon ng transparency sa BICAM kaugnay ng ginagawang reconciliation sa bersyon ng panukalang budget ng dalawang kapulungan ng Kongreso. So ibig sabihin kung wala pong transparency mga ka-reaction, ibig sabihin yung ginagawa nilang pa-quorum o ginagawa nilang pagdinig dyan sa Kongreso ay mapapawalang sa isay lahat yan kasi kadailan ng pwede nilang gawin, lahat ng pwede gusto nilang gawin, yung mga magician ng BICAM. Ganun po ba yun? Balak naman ng kampo ni Davao City Congressman Ungab na questionin sa Korte Suprema ang nilagdaang 2025 national budget dahil sa hindi pagdaan sa tamang proseso. Tanong nito, sino ang nagpuno sa blankong probisyon sa BICAM report na niratipikahan ng dalawang kapulungan ng Kongreso? Ayon naman kay Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro, malaya ang sino mang dumulog sa Korte Suprema.
let those interested people file the necessary petition or action in the Supreme Court, tayo naman ay napakataas ng tiwala sa ating hudikatura. I believe that they will resolve it strictly in compliance with our existing rules and laws. Samantala, naniniwala si House Deputy Majority Leader La Union 1st District Representative Paulo Ortega na layo ng aligasyon laban sa 2025 national budget na lumikha ng pagkakabahabahagi at ibalik umano ang 2 billion pesos na halaga ng alokasyon sa tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Baka gusto nilang ma-restore yung mga budget na na-slash. Politics, it's really about politics. Matatanda ang binawasan ng pondo ng opisina ng Pangalawang Pangulo para sa taong ito dahil sa mga kontrobersyang ibinabato, kabilang na ang questionableng paggastos ng confidential funds. It works for them kung may controversy, it works for them kung may problema. Anong rason na maglalabas ka ng mga dokumento na hindi naman po reliable yung source at mga dokumento na may mga blanco at may kulang-kulang naman na pirma. Gayunman, ayon kay Congressman Ortega, wala pa siyang kopya ng sinasabing ratified BICAM report na may blankong items. Hindi rin miyembro ng BICAM ang mambabatas. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. O hindi naman miyembro si Ortega, balbasarado na to nagsasalita no? Hindi naman miyembro to nagsasalita. Pabibo talaga tong si Ortega no? Parang kawig niya yung model ng yung hotdog, yung pabibo. Kamukha niya Pero dito mga reaction, magkikita po natin dito na may nangyari na rin palang ganyan noong panahon ng ating Pangulong Duterte. Meron pong nangyaring ganyan. At nung nangyari nga yan, hindi ko po eksaktong alam kung katulad na katulad niyan. At tignan po natin kung ano pong ginawa ng Pangulong Duterte dito. Pakinggan po natin ito. Yun ang unang-unang anomalya o controversy. Kasi pag pumirma ka ng BICAM report, kasi alam niyo yung BICAM report, subject to ratification, hindi pa final document yun. Correct. Although, pagdating sa plenary ng both houses at ira-ratify, hindi pwedeng amyendahan na yung BICAM report. It is only subject to rejection or ratification. Hindi nangyayari yung eto na yung BICAM report, magkakaroon pa ng debate pa sa, of course, pwede mangyari yun, bago mag-ratify, pwede may tumayo at mag-question. Ang mangyayari doon, i-reconstitute yung BICAM, ibabalik sa BICAM yung report, yung committee report, para pag-aralan muli. Pwede sana nangyari yon dahil kung nakita ng ilang senador at na-question nila sa floor bago magbotohan sa ratification na may mga blanco, valid yung ground para ibalik uli sa BICAM, mag-reconstitute yung BICAM at hindi ratify muna. Maski ma-delay yung pagpapasa ng budget at abutin pa ng Enero para magkaroon ng ilang panahon na magkaroon ng reenacted budget, mas mahalaga yon, mas mahalagang makorek yung mga mali kasi hindi pwedeng merong blanco. Noong 2018, natatandaan ko, para sa 2019 budget, meron din ganyan nangyari. Pero iba naman yung, parang deja vu nga ito nung malaman ko tungkol sa mga blanco. Kasi ang nangyari noon, nag-ratify kami, nag-ratify yung House sa ilalim ng ni Speaker GMA pa ito noon. Napansin namin ng mga staff ko, teka muna, parang magkaiba yung na-ratify namin sa Senado na yung ganun din ang na-ratify na para faithful reproduction yan ng BICAM report, yung enrolled bill. Pero nang nakita namin yung enrolled bill, bago na pirmahan ni Senate President Soto, nakita namin na teka muna, magkaiba yata ito. Merong para na mamasyal na 75 billion pesos worth of different projects na nasama sa enrolled bill na hindi kasama sa ratified version o ratified BICAM report. So pinusyo namin ito. Pinagbigay alam namin kagad sa Malacanang. And si Pangulong Duterte through ES Bingbong Medialdea, kinausap namin, nag-usap-usap muna kami. Ang maganda noon, nagkakausap kami ng majority sa minority. Nagpulong kami noon, Senate President Soto, Senator Drilon ng minority bloc. Si Senator Loren Legarda, siya yung Finance Committee chairperson. Tapos si Senator Gringo Honasan. So, kinusulta namin kasi walang lawyer sa amin. Kinusulta namin si Senator Frank.
Ano magandang gawin ni SP rito? Kasi baka masisi naman siya kapag hindi niya pinirmahan yung enrolled bill, madi-delay yung budget kasi Disyembre na yon. Maganda yung sinuggest ni Senator Drilon na parang i-annotate para bang i-qualify yung pagpirma. At yung ganun nga ginawa ni Senate President Tito Sen, na sinasabi niya doon sa pinirma niya, ang pinipirmahan ko lamang yung nakapaloob doon sa aming niratify na BICAM report. Hindi ko pinipirmahan yung enrolled bill mismo. Parang kinwalify niya. So anong nangyari, masusing tiningnan uli ng Malacanang noon at nakakita pa sila ng additional pa mga 20 billion. Wow. So yun ang pinakamalaking dito message na ginawa ng Pangulo na umabot ng 95.3 billion peso. Galing kasi yun sa Sana kung may nakakita rin senador na iba yung enrolled bill, assuming assuming. kasi maraming possibilities dito, hindi pa maliwanag eh. Yung bang mga blanco, sino nag-fill in the blanks? Correct. Kung yung mga blanco sa BICAM report doon sa Senate version na siya ring, I assume, na BICAM report ng House, napila pa nito noong pinrint yung enrolled bill, dapat bagsakan ng sisi rito yung House. Kasi ang nagpiprint ng enrolled bill, House hindi naman Senate Kasi kaya nga nangyari yun, iniba nila yung enrolled bill doon sa ratified na BICAM report. So kung gano'n na nangyari, ang bunto ng sisi dapat nasa House of Representatives. Well, may part din ng Senate kasi bakit hindi nyo pinoint out? Teka muna, may mga blanco ito o kaya yung BICAM report na na-ratify natin na iba sa enrolled bill. Ang isa pang problema na mas siguro mas malaking controversy, kung as is, may mga blanco. I think most of the mga blank na appropriations nasa DA Department of Agriculture, meron sa NF, meron sa PCA, meron sa Fisheries, Office of the Secretary, may mga ganon, Nakita ko mismo kasi napadala na ko ng kopya. And at least 14 senators ang nakapirma doon sa BICAM report na may mga blanco. So, doon pa lang sa ginawa ng Senate, medyo may problema na kasi blanco. Kung balikan ko yung kung ang pag-fill up ng mga blanco nangyari sa pag-enroll doon sa enrolled bill, ang kasalanan nasa House. Pero kung naipasa yung enrolled bill na i-transmit sa Malacanang, na may mga blanco pa rin, sino na nag-fill up ng mga blanks? Malamang yung DBM. Or kung sino man yung mga ahensya pa na bago isumiti sa Pangulo para pirmahan yung mismong GAA, napilapan, pero ng executive branch. Mas anomalous yun kasi ang executive branch hindi pwede mag-amyenda. Pwede lang mag-veto, mag-line item veto, pero hindi pwedeng ibahin ng Malacanang kung ano yung tinransmit sa kanyang enrolled bill. Hindi pwede mag-amyenda. So yun ang dapat tingnan natin. Madali lang namang makita yan para ma-pinpoint natin yung responsibility. I-compare natin yung ratified BICAM report doon sa enrolled bill. And it's no joke. Kung parehong-pareho yun at may blanco rin sa enrolled bill, lahat may kasalanan. Both legislative at saka executive branch. Pero kung yung enrolled bill filled up, kumpleto, walang kasalanan ang Malacanang. Ang may kasalanan lamang yung House of Representatives, pati na yung Senado. So, narinig po ninyo yan mga ka-reaction, ha? So, nangyari din daw po yan nung panahon ng Pangulong Duterte. At ang Pangulong Duterte po, mga ka-reaction, hindi po niya pinirmahan, ibinalik daw po niya sa House o sa Senate doon sa unconstitutional na BICAM. Ngayon mga ka-reaction, ang malaking katanungan dito, sinagot po dito ni former Senator Pampilo Lacson na halimbawa raw, yung enrolled bill, yung GAB, yung General Appropriation Bill, ay kumpleto yung number. Kumpleto, walang blank, walang pananagutan ng Malacanang. Ngayon, yung bicameral committee report, kung mayroong blank, pagdating niya doon sa enroll bill ay wala ng blank. Ang malaking katanungan daw po sa Kongreso, sino ang nagpuno sa enroll bill? Kasi makikita po natin dito mga ka-reaction,
Hindi naman po sa pag-ano ha. Nakikita po natin dito, ayan o. Kung makikita po natin dyan, ito po yung tinutukoy ni Senator, ito po yung tinutukoy ni Senator Grace po, na technical staff of the House Committee on Appropriation. Ito po yung mga technical staff. Yan daw po yung technical staff. Ayan po, the technical staff of the House Committee on Appropriation and the Senate Committee on Finance are authorized to effect correction of typographical, grammatical, and printing error, as well as necessary adjustments such as performance indicators and section numbers of general and special provision as consequence of the amendment. Pero hindi po nakasaad dyan na pwedeng palitan yung halaga. So nakita po natin dito, wala po, di ba? May mga blank. So nakapirma po dyan si Grace po, Cynthia Villar, hindi po pumirma si Ronald Bato de la Rosa, Pia Cayetano, hindi pumirma, si Win Gatchalian na sinasabi niya ang kanyang mga staff ay na-check. So pumirma po siya. Christopher Bongo, hindi po pumirma. Lauren Legarda, hindi po pumirma. Dito naman po sa mga congressman, si Saldico pumirma, si Stella Ruiz, Kimbo, yan, pumirma po siya. Aurelio Don Gonzales pumirma, David J.J. Suarez pumirma, Manuel Jose Manix Madalipe pumirma, Jude Asidre pumirma, Neptali Gonzales II pumirma. Ito po hindi ko alam kung nino pirma yan eh. Meron pa pong kasunod dyan, mga ka-reaction. Ito po ha. Ito po yung kasunod dyan. Ito. Ayan. So dito mga ka-reaction, Risa Ontiveros hindi pumirma, Jose Joboy Aquino II pumirma, Jaime Marcos hindi pumirma, Raul Angelo Hill Bungailon pumirma, Senator Jose Villanueva hindi pumirma, Romeo Acop pumirma, Juan Miguel Zubiri hindi pumirma, Eliandro Jesus Madrona pumirma, Joseph Victor J.B. Ejercito pumirma, Representative Michael John Duavit hindi pumirma, Mark Villar hindi pumirma, Marcelino Libanan pumirma, Senator Francis Tolentino pumirma, Jinggoy Ejercito Estrada pumirma, Senator Aquilino Coco Pimentel hindi pumirma, Francis Chiskilay Escudero pumirma. Ayun po mga ka-reaction. So yun po mga pumirma at hindi pumirma. Sa mga tinatawag nilang ito may tawag dyan eh. Ayan. The technical staff of the House of Committee on Appropriations, sila daw po yung mga technical, di ba? So ngayon, Senator Grace po, ano nga ba sabi ng nanay mo? Ano nga ba sabi ng nanay mo? Yung nanay mo, ano sabi? Ano sabi ng nanay mo? Sabi ng aking ina na si Susan Roses na ang sinungaling ay kapatid magnanakaw. Ulitin po natin. Sabi ng aking ina na si Susan Roses na ang sinungaling ay kapatid na magnanakaw. Ngayon, Senator Grace po, sino ang naglalagay ng halaga doon sa nakaraang tinatawag na bicameral committee report? Sino? Meron bang ibang chamber? Meron bang ibang naglagay ng halaga doon? Kaya dito mga ka-reaction, nagiging sobrang questionable po ang nangyayari ngayon dyan sa
tinatawag na magician. Sabi nga ni Congressman Ungab, magician. Meron daw po mga nagmamagic. At syempre, pag ganyan may mga nagmamagic kung saan-saan, mga reaksyon, magaling po ang administrasyong ito. Magaling po sila. Alam po ninyo kung bakit sila magaling? Ang dami pong bagong issue na pinapalabas ngayon, katulad na lang nung issue nino ng ICC. Para yatang handa ng makipag-usap si DOJ Secretary Boying Remula sa ICC. At para yatang sa tono ng kanilang mga pananalita, ay parang nais na rin nilang sumali muli sa ICC. Yun po ang pagkakaintindi ng mga eksperto para lamang bulabugin. Bulabugin ang nananahimik na retiradong presidente doon sa Davao. Ngunit subalit datapot bagamat hindi po sila atrasan ng Pangulo. Dahil ano po sabi ng Pangulo? Pakinggan po natin ang sabi ng Pangulong Duterte. Heto po ang sabi ng ating Pangulo. Pakinggan po natin. Sabi po kasi nila, ang ating Pangulo, ito po, pakinggan po natin ayan o. Nakikiusap lang ako sa mga ulol na to. Kung sino yung gumagawa ng ganun. Pwede bang sabihin ko sa inyo na do not fuck the people of the Philippines. Ulitin po natin Ulitin natin. Nakikiusap lang ako sa mga ulol na to. Kung sino yung gumagawa ng ganun. Pwede bang sabihin ko sa inyo na do not fuck the people of the Philippines. Magkagulo tayo. Huwag ninyo kaming isali, buhay pa ako. Saka nandyan yung military pati police hindi papayag ng I know them. The ever vigilant na military pati police hindi papayag ng